Oh, kumusta kayo? Halika't pag-usapan natin ang kwento ng isang napakagaling na bayani at ang isang super importanteng desisyon na talagang bumago sa lahat. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Isipin mo to ha? Paano kung yung paborito mong superhero may huling-huling mensahe para sa'yo? Siyempre makikinig kang mabuti, di ba? Aba ganyan-ganyan mismo ang nangyari sa kwento natin ngayon. Okay, so kilalanin natin si Josue. Siya ay isang matanda at napakatalinong pinuno. Para siyang, alam mo yon, yung pinakamagaling na team captain ng buong bayan niya. Kasi matagumpay niyang nadala yung mga tao niya sa kanilang bagong tahanan. At ngayon, nararamdaman niya na parang malapit nang matapos yung misyon niya. Dahil nga matagal ng payapa ang lahat, medyo nag-aalala si Josue. Parang napansin niya na, teka, baka nakakalimutan na yung mga tao sa mga bagay na tunay na mahalaga. Kaya ang ginawa niya, tinawag niya ang lahat para sa isang malaking meeting, isang napakahalagang paalala. Pero bago sila tumingin sa kung anong susunod, gusto muna ni Josue na maalala ng lahat kung paano sila nakarating doon. Parang sinasabi niya, "Team, teka muna. Bago tayo magplano para sa future, alalahanin muna natin lahat ng pinagdaanan natin para manalo." At dito, isa-isa niyang pinaalala sa kanila yung lahat ng tulong na natanggap nila. Sabi niya, tingnan niyo, ipinaglaban niya kayo, binigyan kayo ng mga bahay at lupa, at ang pinaka-importante, tinupad niya ang lahat, as in, bawat isa ng kanyang pangako. Sobrang linaw, di ba? At para patunayan yan, ito yung mismong sinabi niya. Grabe, napakalakas ng dating ng statement na to ni Josue. Kinonpirma niya sa harap ng lahat na bawat isang pangakong binitawan sa kanila, natupad. Walang palya, walang kulang, 100%. Ngunit hindi lang to puro good memories. Kasi may nakikita si Josue na isang problema. Alam mo yun, naging masyado ng komportable yung mga tao at dahil doon natutokso na silang lumingon sa iba. Itong mga ibang Diyos na to, isipin mo parang mga action figure lang na nakatayo, walang magawa, mga superhero na walang powers. At ipinaliwanag ni Joshua na delikado yung landas na yon kasi yon mismo ang dahilan kung bakit nasira ang ibang mga bansa noon. Kaya ito yung crucial point May resulta ang bawat desisyon. Sabi ni Josue, kung seryoso ang Diyos sa pagtupad ng mabubuting pangako niya, sineseryoso rin niya ang mga babala niya. At gusto niyang maintindihan yun ng lahat ng malinaw na malinaw. At ito na, dito na tayo sa pinaka-highlight ng buong kwento. Ito na yung moment of truth, yung sandali ng malaking pagpili kung saan kailangan nilang lahat na magdesisyon. At tingnan niyo kung gaano kalinaw yung pagpipilian na binigay sa kanila ni Josue. Hindi ito mahirap na tanong ha. Sa isang banda, nandyan yung Diyos na subok na lumaban para sa kanila. Sa kabilang banda, nandyan yung mga Diyos-Diyosang wala namang napatunayan at walang silbi. At pagkatapos ilatag yung pagpipilian, sinabi ni Josue ang isa sa mga pinakatumatak na linya sa kasaysayan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Wow! Ang galing, di ba? Inuna niya yung sarili niyang pamilya. Ipinakita niya, ito ang pinili ko para maging halimbawa sa lahat. So anong naging reaksyon ng mga tao? Agad-agad, sumagot sila ng buong sigasig. Na-inspired sila sa sinabi ni Josue. At para silang sumigaw, oo nga, hindi namin iiwan ang Panginoon. Sabay-sabay silang sumang-ayon na mananatili silang tapat. Pero alam ni Josue, hindi sapat ang salita lang. Gusto niyang siguraduhin na hinding-hindi nila makakalimutan tong pangakong to. Kailangan itong maging permanente, maging opisyal. Kasi hindi lang ito simpleng oo Ang ginawa nila ay isang formal na kasunduan, isang tipan. Isipin mo na lang, para siyang pinky promise pero times 1 million, isang napakaseryosong pangako ng isang buong bansa na hindi pwedeng baliin. At para sigurado talaga, eto yung ginawa ni Joshua. Una, isinulat niya sa isang aklat yung kasunduan nila. Pangalawa naman, kumuha siya ng isang dambuhalang bato at itinayo yon. At sinabi niya na yung batong yon, yan ang magiging saksi sa pangako nila. Para kahit yung mga susunod na henerasyon, walang makakapagsabi na, naku, hindi ko matandaan na nangyari yan. At nagbunga ba yung desisyon nila? Oo naman, ang ganda ng resulta. Naging tapat sila, ang pangakong yun ay nagdala ng isang habang panahon ng katapatan sa buong bansa.
habang nabubuhay pa si Josue at yung mga leader na nakasama niya. Kaya itong kwento ni Josue, nag-iiwan sa atin ng isang tanong. Kasi araw-araw, tayo rin naman may mga pinipili, maliit man o malaki. Kaya ang tanong ngayon ay para sa'yo. Anong mahahalagang pagpipili ang gagawin mo ngayon? Isang bagay na magandang pag-isipan, di ba?